Hindi lahat ay may ordinaryong kapalaran. Ang ilang mga tao ay minarkahan para sa kadakilaan. Mula pa sa sinapupunan ng kanilang ina, inilaan na sila ng Diyos para sa kanyang layunin. Siya ay naglalagay ng selyo ng pagmamay-ari sa kanila dahil ang kanilang buhay ay hindi lamang tulad ng iba. Hindi sila kumikilos o kumikilos tulad ng iba, may kakaiba at kakaiba sa kanila. Iyon ay dahil pinili sila ng Diyos upang matupad ang kanyang layunin. Pakiramdam mo ba ay bahagi ka ng mga taong ito? May kakaiba ba sa'yo? Kung gayon ang video na ito ay para sa'yo. Isa ka sa mga taong iyon. Bago matapos ang video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga palatandaan na magpapaalis sa lahat ng iyong mga pagdududa at kumbinsihin ka na ikaw ay minarkahan para sa kadakilaan. Sasagutin ng video na ito ang lahat ng iyong katanungan tungkol sa iyong personalidad at kung bakit naiiba ang iyong kinikilos. Bago tayo magpatuloy, maging bahagi ng ating ministeryo sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel sa YouTube na ito. Gumagawa ang Diyos ng mga kamangha-manghang bagay sa pamamagitan ng aming mga video at hindi ka dapat iwanan. Mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification button. Ano ang kahulugan ng mamarkahan ng Diyos? Ang pagiging minarkahan ng Diyos ay isang natatanging pribilehiyo na maging bahagi ng kanyang pamilya. Sinasabi ng Biblia sa 2 Korinto 1:21 -22. Ngayon, ang Diyos ang nagpapatibay sa atin at sa inyo kay Kristo. Pinahiran niya tayo, itinatak sa atin ang kanyang tatak ng pagmamay-ari, at inilagay ang kanyang espiritu sa ating mga puso bilang isang deposito na tinitiyak kung ano ang darating. May tatak o tanda ng pagmamay-ari sa sinumang pag-aari ng Diyos. Binili ni Jesucristo ang mga ganitong uri ng tao sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sila ay iniligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan at ginawang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Gugugulin nila ang kanilang walang hanggan kasama ng Diyos sa langit. Ito ang mga unang uri ng tao na minarkahan ng Diyos. Ang pangalawang kategorya ng mga taong minarkahan ng Diyos ay ang tatalakayin natin ng masinsinan sa video na ito. Ang mga taong ito ay nagdadala ng isang espesyal na pagpapahid para sa isang tiyak na layunin. Hindi lang sila nabubuhay sa kanilang mga kondisyon. Hindi nila maaaring ituloy ang kanilang ambisyon dahil may tawag ng Diyos sa kanilang buhay. Isinasantabi sila ng Diyos upang gawin ang kanyang kalooban ng mag-isa bago sila isinilang. Ang isang halimbawa ng gayong tao sa Biblia ay si Jeremias. Sinabi sa kanya ng Diyos sa Jeremias 1:5, "Bago kita inanyuan sa sinapupunan, nakilala kita. Bago ka isinilang, ibinukod kita, hinirang kita na maging propeta sa mga bansa." Nakikita mo ba kung paano ipinaalam ng Diyos ang kanyang mga plano kay Jeremias? Nilinaw niya na si Jeremiah ay hindi magiging mangingisda, doktor, karpintero, abogado, fashion designer, o magpapakasawa sa anumang propesyon. Si Jeremias ay itinalaga upang maging isang propeta ng Diyos. Ito ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Maaaring iba ang sayo. Marahil ay minarkahan ka ng Diyos na maging isang mananamba, isang humanitarian, isang midwife, o isang pinuno. Dapat mong maunawaan na ang Diyos ay hindi lamang tumawag sa mga tao upang mangaral o magtrabaho bilang mga ministro. Maaaring minarkahan ka ng Diyos bilang isang mayamang negosyante na tutulong sa mahihirap at makapagtatag ng ibang tao. Isa si Job sa mga taong iyon. Hindi siya pastor ngunit mayaman siya para tumulong sa mga balo at ulila. Maaari ka ring gawin ng Diyos na isang mahusay na pinuno tulad ni Moises na mangunguna sa kanyang mga tao sa kanilang lupang pangako. Malalaman mo kung minarkahan ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga palatandaang ito. Unang palatandaan, natatanggap mo ang mga mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. Ito ay isa sa mga pinakamatingkad na palatandaan na mayroon kang hindi pangkaraniwang pagpapahid ng Diyos. Napatunayan na sa buhay ni Jeremiah na maaaring bisitahin ka ng Diyos sa iyong pangitain upang ipaalam ito sa iyo. Binibigyan ka niya ng karanasang ito para kumbinsihin ka na hindi ka ordinaryo.
Ang tawag ng Diyos sa iyong buhay ay napakaseryoso para balewalain. Ibinukod ng Diyos si Gideon upang iligtas ang mga Israelita mula sa pang-aapi ng mga Midianita, ngunit nagtago si Gideon. Hindi niya alam na nakaatang sa kanya ang ganoong responsibilidad. Natatakot siya sa mga taong tinawag siyang sirain. Kailangang ihayag ng isang anghel ng Diyos kung sino siya sa kanya. Tinawag niya siyang isang makapangyarihang tao ng kagitingan na siyang paglalarawan ng tanda ng Diyos sa kanya. Nais mo bang malaman kung mayroon kang ganoong marka sa iyong buhay? Kung gayon, ano ang pattern ng iyong mga pangarap? Ano ang nakikita mo sa iyong mga pangitain? Naririnig mo ba na binibigyan ka ng Diyos ng mga tiyak na tagubilin, o nakikita mo ba ang mga anghel na naghahatid ng mabuting balita? Nakikita mo ba ang iyong sarili na gumagawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos sa iyong panaginip? Mayroon bang partikular na propesyon na palagi mong nakikita ang iyong sarili na nagsasanay sa iyong panaginip? Pagkatapos ay oras na upang hanapin ang mukha ng Diyos tungkol sa iyong buhay. Hilingin sa Kanya na kumpirmahin ang mga palatandaan na iyong nakikita. Maaaring may espesyal na biyaya ng Diyos sa iyo, ngunit hindi mo pa alam. Ipahayag ito ng banal na espiritu ng mas malinaw kapag nananalangin ka at nagtanong sa Diyos ng mga tamang tanong. Ang pag-verify ng iyong mga pangitain bago gawin ang iyong konklusyon ay mahalaga. Saliksikin ang banal na kasulatan at tingnan kung ang nakikita mo ay naaayon sa Kanyang salita. May espesyal na biyaya para sa bawat tawag. Ito ay magiging kapahamakan upang makipagsapalaran sa isang bagay na hindi ka tinawag ng Diyos na gawin. Pangalawang palatandaan, isang malalim na pagnanais na higit pang makilala ang Diyos. Hindi lahat ay maaaring makita ang kanilang espiritual na kakaiba sa mga panaginip at mga pangitain. Gayunpaman, ang iba pang mga palatandaan ay malinaw. Ang tunay na pagnanais na mas makilala ang Diyos ay isang palatandaan na hindi mo dapat baliwalain. Ang pagkagutom na ito sa Diyos ay maaaring nakalalasing. Wala sa iyong kapangyarihan na kontrolin ito. Kahit anong pilit mong pigilan ang iyong sarili, hinahabol mo pa rin ang Diyos sa lahat ng mayroon ka. Parang adik ka sa Word of God. Nag-aaral ka ng Biblia tulad ng isang taong gutom sa pagkain. Siyempre, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ikaw ay masigasig at nakatuon sa iyong gawain sa ubasan ng Panginoon. Hindi ka na nananalangin dahil kailangan mo ng isang bagay mula sa Diyos, kundi dahil gusto mong magkaroon ng malalim na pakikisama sa Kanya. Gusto mong makipag-usat sa Kanya tulad ng iyong Ama at tunay na humingi ng Kanyang tugon. Ang antas ng pagiging malapit mo sa Diyos ay isang senyales na ikaw ay nasa Kanyang agenda. May pagpapahid sa iyong ulo, at inilalapit ka ng Diyos sa Kanya upang matutunan mo kung paano ito gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Huwag pakiramdam awkward dahil hindi ka nagsasaya at nabubuhay sa iyong mga tuntunin tulad ng iba. Mahilig ka sa Diyos para sa isang dahilan. At kapag dumating ang tamang panahon, makikita ng lahat na ikaw ay natatangi. Isipin si Jesus sa templo sa edad na 12. Ang tanda ng Diyos sa Kanya ay nagbigay sa Kanya ng gutom na malaman ang higit pa tungkol sa Diyos, kaya umupo siya kasama ng mga matatanda, guro, at mga eskriba sa templo, nakikinig sa salita ng Diyos at nagtatanong. Hindi iyon ang oras para simulan ang kanyang ministeryo, ngunit gusto lang niyang makilala siya. Kahit na sa lahat ng kanyang paghahayag at pagsasamantala sa ministeryo, sinabi pa rin ni Apostol Pablo, upang makilala ko siya. Ang pagnanais na yon para sa kaalaman ng Diyos ay isang palatandaan na inihahanda ka ng Diyos para sa kadakilaan. Pinaghiwalay ka niya para sundin ang kanyang pamumuno hanggang sa maging lahat ng gusto niyang maging ka. Ikatlong palatandaan, makakaharap mo ang mga espiritual na labanan. Marahil ay naniniwala ka na ang mga minarkahan ng Diyos ay walang mga alalahanin o sakit, ngunit hindi iyon ganap na totoo. Nasa kanila ang atensyon ng dyablo. Alam mo ba kung bakit? Dahil banta sa demonyo ang buhay nila. Palagi niyang inaaway ang mga ito dahil alam niyang lalapit sila sa kanya kung wala silang problema. Pananatilihin sila ng dyablo na mabigatan ng napakaraming hamon dahil alam niya ang kanilang kapangyarihan.
Gayunpaman, palaging nagpapakita ang Diyos para sa iyo, kahit na sa mga pinakamahirap na sandali ng iyong buhay. Binibigyan ka niya ng paraan upang makatakas mula sa kuta ng dyablo. Binibigyan ka niya ng tagumpay sa bawat mahirap na sitwasyon. Ang dyablo ay hindi maaaring makapinsala sa iyo dahil ikaw ay nagdadala ng isang pagpapahid sa iyo. Hindi katakatakang sinabi ng Diyos sa awit 105:15, "Huwag mong hawakan ang aking mga pinahiran, huwag mong saktan ang aking mga propeta." Hindi mo ba alam na ang mga itinalaga ng Diyos para sa kanyang layunin ay hindi maaaring saktan? Isipin ang mga anak ni Israel na patungo sa lupang pangako. Huminto sila sa kapatagan ng Moab at natakot si Haring Balak na sakupin nila ang kanyang lupain. Ipinatawag niya si Balaam, isang propeta na hindi nabigo ang mga salita, upang sumpein ang mga anak ni Israel. Alam niya na anumang sinabi ni Balaam ay tiyak na mangyayari. Pinagpala na ng Diyos ang mga Israelita, at walang sinuman ang maaaring sumumpa sa kanila. Ang pagsumpa sa kanila ay nangangahulugan na sila ay lilipulin mula sa balat ng lupa, ngunit hindi iyon ang plano ng Diyos para sa kanyang mga tao. Minarkahan niya sila at ibinukod bilang isang dakilang bansa. Nagpakita ang Diyos kay Balaam sa isang pangitain at binalaan siya na huwag sumpein ang mga anak ni Israel. Sa halip, ginawa niya si Balaam na ipahayag ang mga pagpapala sa mga Israelita, kaysa sa mga sumpa na gusto ni Balak. Ang senaryo na ito ay isa pang patunay na, kahit anong pagsisikap ng dyablo na saktan ka, hindi siya magtatagumpay. Palagi siyang mabibigo sa kanyang mga plano dahil ang Diyos ang nagmamarka sa iyo. Gusto kong alalahanin mo ang lahat ng pagkakataong hinarap ka ng dyablo, lahat ng mga hadlang na hindi mo akalaing tatawid mo, ngunit hinawakan ng Diyos ang iyong kamay at inakay ka sa mga iyon. Binigyan ka niya ng tagumpay sa mga laban. Pinrotektahan ka niya mula sa masasamang plano na hindi mo alam. Iyan ay dahil napaka-espesyal mo sa Diyos. Pinahiran ka niya at walang pinsalang maaaring dumating sa iyo. Kaya, kung naghahanap ka ng isang palatandaan na pinahiran ka ng Diyos, dapat mong malaman na ang pagdaig sa lahat ng mga problemang iyon ay isang palatandaan na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Kaya, maging masaya kapag ikaw ay hinahamon dahil ang iyong kaluwalhasyan ay malapit na. Ika-4 na palatandaan, pinipigilan ka ng Diyos na gumawa ng ilang pagkakamali kahit gusto mo. Ang iyong kamangmangan ay maaaring magtulak sa iyo sa ilang mga bitag ng dyablo, ngunit bibigyan ka ng Diyos ng paraan ng pagtakas. May isang lalaki sa Biblia na tinatawag na Abimelech, ang hari ng Gerar, kung saan nakatira si Abraham. Nagkamali si Abimelech na dinala si Sarah sa kanyang tahanan dahil inakala niyang kapatid siya ni Abraham. Kinausap siya ng Diyos sa isang panaginip at sinabi sa kanya na ang kahihinatnan ng kanyang pag-ugali ay kamatayan. Ang nagligtas kay Abimelech ay ang katotohanan na hindi niya kailanman ginalaw si Sarah sa paraang makalaman. Alam mo ba kung bakit hindi niya ginawa? Dahil pinigilan siya ng Diyos na gumawa ng napakalaking pagkakamali. May mga bagay na ginawa mo sana sa kawalang kasalanan na maghahabol sa iyo ng labis sa buhay, ngunit iniligtas ka ng Diyos. Siya ay banayad na pinanghinaan ka ng loob o nagdulot ng pagkagambala na nag-alis ng iyong atensyon mula rito. Nang maglaon, napagtanto mong magkakaroon ka ng problema kung ginawa mo ito. May mga pagkakataon na wala ka pa sa pananampalataya. Hindi mo kilala si Hesukristo, ni hindi mo alam ang pagkakaiba ng tama at mali, ngunit kahit papaano, pinrotektahan ka ng Diyos mula sa pagsali sa iyong sarili sa ilang makasalanang pamumuhay. Nakita mo ang iyong mga kasamahan na gumagawa ng sexual na imoralidad, ngunit hindi mo ginawa. Akala mo hindi ka asawa o gusto mong panatilihin ang iyong virginity, ngunit ang Diyos ang nagpoprotekta sa iyo mula sa pagkasira ng iyong buhay. Akala mo tapat ka sa partner mo, but it was God's grace keeping you. Mga minamahal, dapat mong maunawaan na ang Diyos lamang ang nagbibigay sa iyo ng biyaya upang lumayo sa paggawa ng mali. Ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na maaari mong tumanggi sa kasalanan kapag mayroon kang bawat pagkakataon na magpakasawa sa ito. Pinipigilan ka ng Diyos na gumawa ng ilang pagkakamali, kahit na hindi mo alam ang katotohanan dahil pinili ka niya para sa kanyang layunin.
Ikalimang palatandaan, pagkasensitibo sa kasalanan at pagkauhaw sa katuwiran. Maraming tao ang naniniwala kay Jesus at alam ang katotohanan tungkol sa kasalanan, ngunit komportable pa rin dito. Para sa kanila, ito ay hindi lamang isang pagkakamali, ang kasalanan ay naging isang ugali na hindi nila madaig. Hinayaan nilang kontrolin sila ng laman, kaya wala silang kapangyarihang tumanggi sa kasamaan. Kung minarkahan ka ng Diyos, hindi ka makikita sa kategoryang ito ng mga tao. Mag-iingat ka na huwag magpakasawa sa anumang bagay na hindi lumuluwalhati sa Diyos. Hindi ito dahil perpekto ka sa bawat aspeto, maaaring mayroon kang mga pagkukulang, ngunit hindi mo kailangang mabuhay kasama sila magpakailanman. Naglalagay ka ng kinakailangang pagsisikap upang makontrol ang masasamang gawi na tila gumagapang sa iyong buhay. Dahil sa iyong pagkauhaw sa katuwiran, naglalagay ka ng ilang mga hangganan na magpapalayo sa iyo mula sa sinuman o anumang bagay na mag-uudyok sa iyo sa kasalanan. Pinalibutan mo rin ang iyong sarili ng mga kasosyo sa pananagutan na mag-iingat sa iyo kapag nahulog ka sa bitag ng kasalanan. Sinasabi nila sa iyo ang totoo, gaano man kahirap ang nararamdaman mo. Ganyan ka magiging aktibo kung gusto mong mamuhay ng matuwid. Ganyan ang magiging ugali mo kapag minarkahan ka ng Diyos. Mag-ingat ka na huwag gumawa ng anumang bagay na makakaapekto sa iyong relasyon sa Diyos. Bago pa man nakarating si Jose sa palasyo at naging punong ministro ng Ehipto, ang kanyang takot sa Diyos ay humadlang sa kanya sa paggawa ng masama. Dumating ang asawa ni Potiphar upang akitin siya, na hinihimok siyang makatulog sa kanya, ngunit sumagot siya sa Genesis 39:9, walang sinumang mas dakila sa bahay na ito kaysa sa akin. Walang ipinagkait sa akin ang aking Panginoon maliban sa iyo, dahil asawa ka niya. Paano ko magagawa ang gayong kasamaan at magkasala laban sa Diyos? Nakikita mo ba kung paano natakot si Joseph sa Diyos at hindi gagawa ng anumang bagay para saktan siya? Kahit sinong tao ay maaaring gumawa ng kasamaang iyon, ngunit hindi niya ginawa. Ang takot sa Diyos ay hindi magpapahintulot sa iyo na gumawa ng kasamaan kung ikaw ay mamarkahan ng Diyos. Sign number 6, pagmamahal sa iba. Ang mga may natatanging layunin sa Diyos ay mayroong katangian ng pag-ibig sa kanila. Ito ay dahil ang Diyos ay pag-ibig, at upang matupad ang kanyang layunin, dapat kang maging mapagmahal na tao. Walang puwang ang puot, diskriminasyon, at kawalang katarungan sa puso ng sinumang nagtataglay ng natatanging tanda ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang isang kwento tungkol sa isang lalaking binugbog at sinalakay sa daan. Isang pari ang nagkataong dumaan sa parehong daan, at nang makita niya ang lalaki, siya ay dumaan sa kabilang ibayo. Dumating din ang isang Levita sa lugar at nakita niya ang sugatang lalaki, ngunit dumaan din siya sa kabilang dako at umalis. Isang Samaritano na naglalakbay sa daang iyon ay dumating sa kinaroroonan ng lalaki at nang makita niya siya, nahabag siya sa kanya. Binigyan niya ito ng paunang lunas at agad na dinala sa ospital. Sa iyong sariling palagay, sino sa mga taong ito ang nagpakita ng pagmamahal sa taong sugatan? Ito ay ang Samaritano. Gaya ng nabanggit ko sa video na ito, maaaring ikaw ay isang pastor at hindi na markahan ng Diyos. Hindi lahat ng nangangaral ng pangalan ni Jesus ay may taglay na tatak na ito. Ang pagiging marka ay wala sa iyong titulo, kundi sa iyong relasyon sa Diyos. Ang kwentong ito ng mabuting Samaritano ay nagpapakita sa atin na may isang pari na dumaan sa parehong daan, ngunit hindi tinulungan ang lalaki. Ang isang Levita, na dapat ay pag-aari ng Diyos, ay iniwan din ang sugatang lalaking ito. Isang Samaritano na itinuring na makasalanan ang tumulong sa kanya. Pinuri ni Jesus ang kanyang pag-ugali dahil ito ang katangian ng mga taong minarkahan ng Diyos. Hindi katakataka na ang mga Samaritano ay kabilang sa mga unang nakatanggap ng mabuting balita. Ibinukod sila ng Diyos para sa pribilehiyong iyon dahil sa gayong pagpapakita ng habag. Ang mga pinili ay walang magawa na nagmamahal at sumusuporta sa iba dahil tinawag sila ng Diyos para sa gayong layunin. Ipagpalagay na mayroon kang gayong tunay na pag-ibig sa iyong puso sa mga tao, tinutulungan mo sila at gagawin ang lahat para sa kanila, kung gayon ikaw ay minarkahan ng Diyos.
Sign number 7, nakakaranas ka ng walang karapat-dapat na pabor at supernatural na probisyon. Ang mga pribilehiyo ng isang pinahirang tao ay walang limitasyon. Ang pabor ay isa sa mga bagay na nagpapakilala sa isang taong minarkahan ng Diyos. Ang kamay ng Diyos sa iyo ay umaakit ng mabubuting bagay sa iyong paraan. Ginagawa nitong tulungan ka ng mga lalaki kahit na hindi mo ito hinihiling. Karamihan sa tulong na ito ay nagmumula sa mga estranghero, mga taong hindi mo nakilala o naisip na tutulong sa iyo ay ang mga taong umaabot sa iyo. Ang iba ay maaaring naghahanap ng mga bukas na pintuan ng mga pagkakataong nagbabago ng buhay, ngunit magkakaroon ka ng maraming mga pagpipilian. Iyon ay dahil nais ng Diyos na iposisyon ka kung saan maaari kang tumulong sa iba. Nais niyang gawing komportable ang iyong buhay upang maging komportable ka sa buhay ng iba. Ayaw ng Diyos na magkukulang ka dahil magiging channel ka ng mga panustos para sa iba. Iyan ang sikreto sa likod ng napakalaking pabor na mayroon ka. Bilang isang espesyal na tao na lubos na pinapaboran sa mata ng Diyos, dapat mong maunawaan na ang pagpapala ng Diyos na dumarating sa iyo ay para sa isang layunin. Ito ay hindi para sa iyong makasariling kasiyahan. Si Esther ay isang binibini na nakaranas ng pambihirang uri ng pabor. Siya ay naging isang reyna sa isang lupain kung saan siya ay sinadya upang maging isang alipin. Iyon ay dahil minarkahan siya ng mga kamay ng Diyos para sa isang layunin. Doon mismo sa palasyo, nakipaglaban siya para sa kapakanan ng bayan ng Diyos. Hindi niya sinamantala ang sinuman dahil sa kanyang posisyon. Hindi niya inapi ang sinuman at hindi rin siya makasarili. Ang tanda ng pabor ng Diyos ay nasa kanya para sa isang layunin at hindi siya kailanman nabigo sa kanyang mga tungkulin. Mahal na anak ng Diyos, kapag sinimulan mong maranasan ang pabor ng Diyos sa iyong buhay, lumapit ka sa Kanya at tanungin siya kung ano ang gusto niyang gawin mo. Ito ay isang palatandaan na minarkahan ka ng Diyos at hindi mo dapat gamitin sa maling paraan ang pagkakataong iyon. Sign number 8, nararanasan mo ang kagaanan at bilis sa iyong buhay. Ito ay kadalasang nangyayari kapag ginagawa mo ang nais ng Diyos na gawin mo. Binibigyan ka ng Diyos ng hindi pangkaraniwang kaginhawahan kapag tinutupad mo ang kanyang layunin. Tinatanggal niya ang mga pagkaantala sa iyong buhay at ginagawa kang mabilis na makamit ang magagandang bagay. Ang mga bagay na pinaghihirapan ng iba ay madali para sa iyo dahil mayroon kang supernatural na suporta. Ginagawang madali ng Diyos ang mga bagay para sa iyo dahil ang tagumpay ng maraming iba ay nakasalalay sa iyong tagumpay. Isa kang channel ng pagpapala sa marami. Sinasabi ng Biblia kung paano napunta si Isaac sa Gerar, kung saan dating nanirahan si Abraham. Nagkaroon ng taggutom sa lupain iyon, at lahat ay naghahanap kung saan kukuha ng kanilang susunod na pagkain. Lumipat pa nga ang mga tao sa ibang mga bansa para sa mas luntiang pastulan. Magiging interesado kang malaman na si Isaac ay nagtanim ng mga pananim sa lupain iyon at, sa taon ding iyon, umani ng 100 ulit na ani. Ito ay dahil iba siya at minarkahan siya ng Diyos para sa kanyang pagpapala. Sa kabila ng mga pasakit ng kaunti o walang ani na nararanasan ng iba, madali ni Isaac ang lahat. Siya ay naging napakayaman kaya't ang mga tao ay nainggit sa kanya. Paano tayo magpupumilit na magpakain, at madali mong makukuha ang lahat ng gusto mo? Dapat nagtanong sila. Ang pagkakaroon ng lahat ng madali at mabilis sa buhay ay makakaakit ng selos. Maaari silang kumilos na parang maayos ang lahat kapag nakita ka nila, ngunit sa kaibuturan, gusto nilang maging katulad mo. Ang pribilehiyong iyon ay bihira at matatagpuan lamang sa mga itinalaga ng Diyos. Tandaan na huwag abusuhin ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Kung hindi mo alam kung bakit laging madali para sa iyo ang mga bagay, sasabihin ko sa iyo ng libre, sinadya ka ng Diyos. Sinasabi ng Biblia sa Isaias 40:30 bawas 31. Maging ang mga kabataan ay napapagod at ang mga binata ay natitisod at nabubuwal. Ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y lilipad sa mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina.
Napakabilis mong kumilos sa buhay dahil binigyan ka ng Diyos ng lakas para sa kanyang layunin. Sign number 9, ikaw ay kalmado at nagtiwala sa Diyos kahit sa pinakamagulong sitwasyon. Maraming mga problema ang maaaring harapin ang isang mananampalataya, ngunit ang mga minarkahan lamang ng Diyos ang may mapayapang paraan. Maraming tao ang nawawala ng lakas kapag nakatagpo sila ng isang hamon. Hinahayaan nila ang galit na magkaroon ng pinakamahusay sa kanila. Ang ilan ay gumagawa pa nga ng mga desisyon na sumasalungat sa kanilang mga paniniwala dahil hindi nila kontrolado ang kanilang mga damdamin. Hindi nila kayang tiisin ang pressure. Paano ang tungkol sa takot at pagkabalisa? Ito ay isang pamatay ng pananampalataya. Kailangan mo ng pananampalataya para masiyahan ng Diyos. Upang ihiwalay ka ng Diyos para sa kanyang layunin, dapat kang magtiwala sa kanya ng buong puso. May kapayapaan na nadarama mo sa iyong sarili kapag naalala mo na ang Diyos ang may kontrol at darating siya para sa iyo. Ang isang taong minarkahan ng Diyos ay hindi nataranta kapag nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon. Sa halip, siya ay kalmado, nagtitiwala sa Diyos na magiging maayos ang lahat. Si Joseph ay isa sa mga tauhan sa Biblia na labis na nagdusa ngunit nagtiwala sa Diyos ng buo. Hindi siya nagreklamo, bumulong-bulong, o sinisi ang Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang kinakaharap. Hindi siya kailanman nag-alinlangan na mabibigo ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Nagtiwala siya sa Diyos sa buong proseso at dumaan ang Diyos para sa kanya. Kung taglay mo ang selyo ng Diyos sa iyong buhay, halos hindi ka nababagabag sa mga pangyayari. Bukod sa pagiging kalmado at pagtitiwala sa Diyos sa buong proseso, mayroon ka ring kapangyarihan na supilin ang mga problemang iyon. Binigyan ka ng Diyos ng biyaya para madaig mo silang lahat. Hindi nakakagulat na sinabi ni Apostol Pablo sa Galacia 6:17. Sa wakas, huwag akong guguluhin ng sinuman, sapagkat dinadala ko sa aking katawan ang mga marka ni Jesus. Naunawaan niya na ang tanda ni Jesus sa kanya ay dapat ilayo sa kanya ang lahat ng anyo ng kaguluhan, at siya ay nagsasalita tungkol dito. Ang pagiging mahinahon at mapayapa sa paghawak ng mga sitwasyon ay hindi nangangahulugan na dapat mong tanggapin ang mga ito. Kaya naman ang isang aspeto ng pagtitiwala sa Diyos ay nagsasangkot din ng mga positibong pahayag. Ang iyong mga salita at mapayapang diskarte sa mga sitwasyon ay nagsasabi kung ang Diyos ay nagmamarka sa iyo. Nakita mo na ba ang alinman sa mga palatandang ito sa iyong buhay? Makatitiyak na minarkahan ka ng Diyos para sa mga dakilang bagay. Isaalang-alang natin ang huling palatandaan, sign number 10. Ang banal na espiritu ay gumagana sa iyong buhay. Ang pangwakas at pinakamahalagang tanda na minarkahan ka ng Diyos ay sa pamamagitan ng isang ebidensya na pagpapakita ng banal na espiritu sa iyong buhay. Ibinigay ng Diyos ang banal na espiritu sa bawat mananampalataya, ngunit hindi lahat ng mananampalataya ay nagpapahintulot sa banal na espiritu na kontrolin ang kanilang buhay. Hinahayaan pa rin nilang kontrolin sila ng laman. Hindi iyon totoo para sa mga minarkahan ng Diyos. Sila ay ganap na sumuko sa pamumuno ng banal na espiritu at humingi ng kanyang payo bago gumawa ng anumang desisyon. Kung minarkahan ka ng Diyos, palagi mong makikita ang presensya ng Diyos sa paligid mo, nagtuturo, nagbabala, gumagabay, at nagpapadala sa iyo sa mga takdang aralin. Maaaring wala man lang siyang sasabihin sa iyo, ngunit palagi mong mararanasan ang kapayapaang hatid ng kanyang presensya. Mayroon ding labis na kagalakan sa iyong puso, dahil pinapayuhan tayo ng Biblia na mapuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Paano naman ang pagpapalakas ng Espiritu ng Diyos? Binibigyan kanya ng labis na kapangyarihan at lakas ng loob na gawin ang kanyang kalooban. Ang mga pinili ay nagtatamasa ng napakalaking benepisyo kapag pinamunuan sila ng banal na espiritu. Ang presensya ng Diyos ay laging nananatili sa kanila at iyon ang buod ng lahat. Ang banal na espiritu ay sumasagisag sa tanda ng Diyos sa buhay ng bawat individual. Kung ikaw ay dapat na may kaugnayan sa agenda ng Diyos, kung gayon dapat kang pagkalooban ng espiritu ng Diyos. Mga minamahal, may natutunan ka sa 10 palatandaang ito, at kumbinsido ka na minarkahan ka ng Diyos para sa kanyang layunin.
Ngayon, sama-sama tayong manalangin habang itinatag natin ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal at awa sa aking buhay. Salamat sa isa pang pribilehiyong marinig ang iyong salita at ipaalam sa akin na pagmamay-ari mo ako. Binigyan mo ako ng isang espesyal na marka na nagpapaiba sa akin sa iba. Ang markang iyon ay nagpapangyari sa akin para sa iyong mga awa, kaya naman naging mabait ka sa akin sa kabila ng aking mga pagkukulang. Alam kong ang iyong biyaya ay magpapanatiling malakas at tapat sa iyong kalooban. Gaano man ito kahirap, patuloy akong susunod sa iyo at hindi mawawala ang iyong marka ng pagmamay-ari sa akin. Panginoon, inutusan mo ang mga Israelita na markahan ang kanilang mga poste ng pinto ng dugo ng kordero bilang tanda ng iyong pagmamay-ari. Ang markang iyon ang nagligtas sa kanilang buhay upang hindi sila masira ng kamatayan. Hayaan ang iyong marka ng pangangalaga sa aking buhay na ilayo ako sa lahat ng kasamaan. Huwag sana akong makibahagi sa parusa ng masasama at mamatay dahil sa aking kamangmangan. Ihiwalay mo ako at iligtas mo ako sa bawat balak ng kasamaan. Ninanais mo na walang masamang dumating sa iyong mga pinahiran. Ito ay magiging gayon sa aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Alam kong minarkahan mo ako para sa isang layunin, at ipinagdarasal ko na ang layunin ay matupad sa aking buhay. Perpekto ang lahat ng may kinalaman sa akin, Panginoon. Huwag mong hayaang mawalan ako ng paraan sa buhay. Mangyaring ipakita sa akin kung ano ang gusto ninyong gawin ko, at bigyan ako ng kapangyarihang gawin ito. Wala akong sariling lakas. Maaaring mahina ako at natatakot sa lahat ng hamon, ngunit alam kong nasa akin ka, at mas higit pa sa mga hamon na iyon. Nagtitiwala ako na gagabayan mo ako sa landas na itinakda mo sa akin at dalhin ako sa iyong kalooban. Alisin mo ang bawat kaguluhan sa buhay ko. Mangyaring bigyan ako ng kalinawan at biyaya upang ituloy ang iyong pangitain para sa aking buhay. Minarkahan mo ako para sa bilis, kadalian, at pabor. Ang mga pribilehiyong iyon ay bihira, at maaari itong makaakit ng paninibugho at inggit. Maging ang mga kapatid ni Joseph ay naiinggit sa kanyang mga pabor, na nagdulot sa kanya ng maraming problema. Hinihiling ko ang iyong awa na iligtas ako sa bawat masamang pagsasabwatan na pipigil sa iyong mga plano para sa aking buhay. Magtulungan ang lahat ng kanilang mga plano para sa aking ikabubuti. Ang bawat batong ibinabato sa akin ay maging tuntungan na magdadala sa akin sa dakilang kataasan na inihanda mo para sa akin. Tulungan mo akong manatiling banal at matuwid sa iyo. Huwag sana akong madaig ng laman at biguin ka, Panginoon. Panatilihin akong matatag sa pananampalataya at laging sumusuko sa iyong mga utos. Bigyan mo ako ng pusong puno ng pagmamahal at pakikiramay sa iba. Hinihiling ko na gawin mo akong mapagkukunan ng pag-asa sa bawat mahirap na sitwasyon. Dalangin ko na gawin mo akong isang liwanag na nagniningning ng napakaliwanag, inilalantad ang bawat masamang gawain ng kadiliman at nagbibigay ng direksyon sa mga nawawala. Alisin ang bawat hadlang na humahadlang sa buhay ko. Salamat, Panginoon, dahil alam kong dininig at sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa mahalagang pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Alam kong nabiyayaan ka ng video na ito. Mangyaring ibahagi ang iyong nararamdaman at kung ano ang iyong natutunan sa amin sa seksyon ng mga komento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel kung hindi mo pa ito nagagawa. I-click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen.